Kapag ang mag-asawa ay totoong nagmamahalan, malaki ang magiging epekto sa kapaligiran niyan. Ang pag-aasawa, ang kasal, sa totoo lang maganda. Nakapagpapaganda. Pinapapangit lang natin, basically, sa pag-iisip, na ang kasal ay papel lang. Pangkaraniwang kasunduan lang. Well, kung ito ay kasunduan lang ng tao sa tao, halimbawa, ikaw may kontrata ka sa isang tao, sa isang kumpanya, sa grupo ng tao. The moment na i-disobey niya, hindi niya i-honor yung napagkasunduan nyo, i-scrap mo yung papel, punitin mo. Yun ang kasunduan ng tao sa tao. Pero hindi ganyan ang kasal. Hindi ito sa pagitan lang ng tao, ng dalawang taong ikinakasal. Maliwanag ang sinasabi sa Bible. Hindi ito gawa-gawa ng simbahan. Ang sinabi dito, ano? Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghihiwalayin ng tao. Ibig sabihin, hindi lang yung dalawang tao ang involved. Kasama ang Diyos dito. In fact, ang Diyos ang siyang nagpag-iisa sa dalawa. Kung paano ang 1 plus 1, imposibleng maging equals 1. Napag-iisa ng Diyos ang dalawa. Siya ang nagpag-uugnay sa kanila. At kung siya ang nagpag-isa sa kanila, wala kang karapatan o ang sino man, wala tayong kapangyarihan na buwagin yan at pakialaman yan. Kaya, i-hold natin bilang totoo talaga yan. Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghihiwalay ng tao. Ibig kong sabihin ganito, hindi niyo ba napapansin? Ito, napapansin ko, dami kong kinasal lang ganito. Habang lumalakad yung babae sa aisle, si lalaki, ganyan, umiiyak. Di ba? Kaya ang nangyayari, parang nag-expect na kayo. Habang lumalakad yung babae sa aisle, tinitingnan nyo, titingin kayo sa lalaki. So yung lalaki parang nape-pressure, iyak ba ako? Iyak. Kung bakit gusto ko magsalita, parang gusto ko sabihin ganito, umiiyak ka ngayon, siya naman ang paiiyakin mo pagdating ng panahon. O, di ba? Tawa ng tawa mga bitter. Kampi-kampi na. Seriously, let me end by saying this. Ang tindi nung pangako, kailanman, not even once, kailanman, hindi kita pagtataksilan. Lalaki, kaya mo yun? Come on. Kahit isang beses, hindi ka titingin dun sa babae? Ako nga, kung minsan tumitingin, ikaw pa. Ay, ba't ko ba nasabi yun? Ano? Kaya mo kahit minsan hindi? O babae? Kahit minsan, in any forms of unfaithfulness, hindi mo magagawa kahit sa isip at sa puso mo? Kahit minsan, come on, huwag tayo maglokohan. Wag! Alam mo, alam ko, hindi nyo kaya. Kaya nga kayo, nagpapakasal sa Diyos, naghahawakan kayo ng kamay ng mahalin nyo, kasi sinasabi nyo sa Panginoon, Lord, gagawin namin ang lahat, magpapakabuti kami, iwas kami sa tukso, iwas sa bisyo, lahat gagawin namin. Pero kulang ito. Kailangan namin ng tulong mo. Yun ang ganda ng kasal. Humihingi tayo ng tulong sa Kanya kasi alam mo, sa sarili mo, hindi nyo kaya. Tama. May mga kinakasal sa simbahan na naghihiwalay, pero walang kinalaman ng Diyos dyan. Sapat ang grasya ng Diyos. Kung hindi pa kayo kasal dalawa, ikakasal ko kayo. Kahit konti lang tayo, kahit hindi pa kayo mag-donate. Pagkatapos uwi na lang, wala nang handa. Simpleng kasal. Pero sinasabi ko sa inyo, kung ganyan lang ang kasal ninyo, kahit gaano kasimple yan, yan din ang grasyang tinatanggap ng mga bonggang-bonggang kinakasal. Pare-pareho ng grasya nasa sa tao lang talaga. Walang kinalaman ng Diyos sa pagluluko ng asawa mo. Walang kinalaman ng Diyos doon. Ang kagandahan ng kasal ay nakasalalay sa Diyos. Mas pinagaganda lang kung nakikikooperate ang tao. So pwede ba, wag nating gawing pangit ang kasal na sa totoo lang ay maganda. At wag nating pilit na gawing maganda, ang pangit talaga, ang diborsyo. Okay, pwede mo sabihin, Father, mas maganda ang kalagayan ko ngayon kaysa sa dating asawa ko noon. Kasi ang naisip mo yung pagluloko niya, kung paano hindi nag-work yung relasyon yung dalawa. Eh, paano kung nag-work? Paano kung hindi siya nagloko? Paano kung everything went on very smooth?
Kaya hindi mo pwedeng ikumpara. At hindi lahat ng nakikipaghiwalay, nagiging maganda rin ang buhay tulad mo. At paano na-consider mo rin ba naging kalagayan ng mga anak mo? O magiging kalagayan ng ibang mga anak ng maghihiwalay ding mga magulang? Come on, marami yan. Sudlong-sudlong yan. Kaya please, hindi ka naman kinokondem ng Diyos. Kahit mamatay ka na hindi ka kasal sa iyong kinakasama, basta't ikay naging mabuting tao talaga, I don't think na ikokondem ka ng Diyos. Pero, huwag mong papakailaman ang kanyang utos. Ibang usapan yon. Heaven and earth will pass away, but not my words, not His rules. It will always stand. Besides, mahirap yung madali nga yung batas ng tao. Madaling sundin, pero madali ring abusuhin. Hindi natin alam kung saan tayo pupulutin. Mainam nang sumunod ka sa utos ng Diyos. Alam mo, sigurado ka, mahirap man, pipilitin kong sundin. Alam niyang makabubuti para sa amin. Kung mag-fail man along the way, siya pa rin naman ang asahan kong kakalinga sa akin. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa pagdiriwang na ito. Maganda ang kasal, wag na wag nating papangitin anuman ang maging karanasan natin. Kasalanan man natin o kasalanan ng mga taong inaasahan nating tunay na magmamahal sa atin. Lagay natin. Meron daw isang lalaki, isang gabi, nag-check siya ng FB account niya. Habang natutulog ng mahimbing ang misis niya sa tabi niya. So habang nag-check, nag-scroll siyang ganon, biglang may nag-send ng friend request sa kanya. At doon sa profile picture, maganda. Si Loco, in-accept naman agad. Pagka-accept niya gano'n, na-activate na rin, pati messenger, minessage niya. Nagkakilala na ba tayo? Nag-message sa kanya, ang bilis! Ang bilis ng internet! Hindi pa. Sabi ng babae, pero kilala na kita, matagal na. Kasi may common friends tayong dalawa. Nakuha ko nga yung number mo Iriringkit. Ganun ba? Si lalaki, patay mali siya. Ang sabi ng message ng lalaki, ganun ba? Thank you for your invitation sa FB. At sumagot, agad yung babaeng bilis! Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Oh my gosh, hindi mo na itatanong, matagal na kitang crush. Alam kong may asawa ka na, pero hindi ko mapikil. Saan siya na? Alam po ninyo ang ginawa ng lalaki? In fairness, hindi naman agad nag-reply na. Pero, at tulad ng gawain mo, Redentor. Pare, hindi agad nag-reply, pero chinek yung FB account ng babae. Nakita niya, totoo, may common friends sila. So, saan nagsasabi ng totoo yung babae? At kung minsan, kayo namang mga babae, iba yung profile picture ninyo. Kaya kaming, sila lang palang mga lalaki. Magpasama ako. Chinek talaga. Nadulas ako. Chinek talaga niya. Yung mga old pictures sa album. Ayan. Ay, maganda talaga. Sexy talaga. So, totoo. May common friends sila at maganda talaga. So, totoo rin. Hindi malayo. Yung sinasabi sa kanyang crush siya. Alam nyo yung ginawa ng lalaki. Magre-reply na sana. At alam nyo na kung saan mapupunta. Pero, biglang parang kumislot. Yung asawa niyang katabi niya. So, natigilan siya. Napagmasdan niya yung asawa niya. Yung asawa niyang pagod na pagod dahil maghapong inaasikaso siya at ang mga anak nila. Yung misis niya na pupwedeng may sinagot, may naging asawang iba sapagkat maraming nangliligaw sa misis niya. Pero ang sinamahan at pinakasalan ay siya. Ang misis niya na mahal siya at ang mga anak nila. Ang misis niya na
kahit para bang medyo nalolos siya na okay lang, basta maalagaan lamang sila. Ang misis niya na may nanay na baby, ito. Ang misis niyang may tatay na ipagtatanggol at ipagtatanggol ito. Ang misis niya na masayang-masaya sa piling ng mga kapatid nito. Ang misis niya na may pamilya na ang lahat ay gagawin para dito. Pero ang misis niyang iniwan ang comfort zone, ang safe zone na ito, ang malaprinsesang buhay sa pamilya nito upang sumama sa kanya at maging misis. Ang misis niya na mahimbing na natutulog sa kanyang naunang natulog sa kanya kahit nag-FB, nag-computer pa siya sapagkat malaki ang tiwala sa kanya. Tapos lolokohin niya. Ayan. Dali-dali, in-unfriend niya yung babaeng impacta. Parang binlock pa niya, ibinaba niya yung cellphone niya, niyakap ang miss niya, nagpasalamat sa Diyos para sa miss niya. Ganon sana. Ang sabi nga ni St. Paul, do not give the devil a chance to work on you. Kasi kaya tayo tinutukso ng diablo, dahil ayaw ng diablo na pinagpapala tayo. Ayaw niya yun. Kaya nga sabi ko kahapon, di ba, na iiyak ang mga anghel kapag nagkakasala tayo para sa Diyos. Kasi alam ng mga anghel kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Na sa kabila ng marami nating pagkukulang at kasalanan, pinapatawad tayo, pinagpapala pa tayo. Kaya lang yung mga pagpapalang ito ay hindi natin maximize, hindi natin ganap na maranasan. Yung mga pagpapalang nakaamba pa, yung mga nakalaan na pagpapala pa, kung tayo patuloy sa pagkakasala. Ikaw man ang mga magulang, di ba? Hindi mo naman bibigyan ng mga blessings sa anak mo kung hindi nagpapakatino ito. Hindi dahil sa hindi mo mahal, kundi dahil alam mo na dapat ay disiplinahin mo muna at maging mature muna ito. Ganon ang Diyos. Sana mga kapatid, bulong pa lang ng Diyos, blessings pa lang ng Diyos, makinig na tayo. Na-overlook natin ito eh. Akala natin siguro yung mga blessings na nakukuha natin, obligado ang Diyos na ibigay ito at parang dapat ay meron. Hindi. Hindi natin deserve ang mga blessings na ito, kaya nga blessings eh. So, binibigay ng Diyos sa atin sapagkat mahal niya tayo at dahil may mensahe rin ng Diyos. Alagaan natin ang mga blessings na ito. Marami pang mga darating na biyaya at gusto niya kasi na maging pagpapala din tayo sa ating kapwa, lalo tigit sa ating pamilya. Kaya sana huwag tayong at iwasan natin ang magkasala. Habang blessed tayo, habang fulfilled ang buhay, habang maganda ang buhay, magbago na. O kung hindi man kinakailangan magbago sapagkat matino na, huwag nang magkasala. Umiwas na! Miwas na. Bulong pa lang tayo makinig na at huwag nating hintayin na tayo sigawan pa niya. After all, hindi nga ba't mas maganda yung magpakatino tayo habang wala pa tayong problema? Kaysa naman magpakatino tayo nung meron tayong problema. Kasi yung magpapakatino tayo habang wala tayong problema, ibig sabihin may choice ka. May choice ka pa eh. Kasi kapag magpapakatino ka, sapagkat may problema ka na, may sakit ka na, wala ng pera, sira na, may dagok na, may sigaw na, eh parang wala ka ng choice dun kasi parang napipilitan ka na lamang magbago kasi alam mo sukol ka na. Pero yung kahit walang problema ay ang buhay ay matino na, nagbibigay ka na, mabuting tao ka na, palagay ko yun mas maganda. Kasi sa kabila lang may choice kang magpakasama, nanatili kang nagpapakabuti para sa Diyos at sa iyong kapwa, lalo na para sa iyong pamilya. Besides, bagamat kapuri-puri para sa atin, yung mga nagbabago dahil may problema, hindi nga ba't mas kapuri-puri yung kahit walang problema ay matino na. Ibig sabihin nun, na-appreciate nila ang pagkapala ng Diyos sa kanila. At syempre, ang pagmamahal natin sa kanila bilang kanilang pamilya. Ito sana hiling nating biyaya sa banal na misa.